Hello friends! Welcome to Tito Arlie and Friends, kung saan bawat tao Ay may kwento, at bawat kwento. ay may kwenta. Ako nga pala si Arlie. At ako po si Sai. Kaya tara, samahan nyo kami kilalanin At alamin ang kwento ng friends natin for today. Hi guys, nag-vlog na ako. Hi guys, I'm Cha. Yun, so I am a full-time financial advisor sa isang insurance company. Same din, financial advisor din. I am Marco and working din somewhere down the road. Ayun, start na natin sa paano kayo napasok sa insurance industry po. Paano ba? Parang mas paano yun sa'yo? Sige. Sa akin, ino-offeran lang kasi ako ng friend ko before ng insurance. So, eto, lagi ko siyang sinishare pag meron kami mga career orientation. Ano siya, the reason kung bakit ako napasok, pinakauna talaga is broken-hearted talaga ako. O, diba? Alam niyo na ngayon. Lagi ko naman itong sinishare, broken-hearted talaga ako. Pero gusto ko lang ng something na ikakabisi ko. Ayun. So, may friend ako na laging ang kulit-kulit, ino-offeran niya ako ng insurance. So, sabi ko noon, why not itry ko na lang siya? So, nagtanong ako sa kanya kung paano yung ginagawa nila. Yun. Tapos, that's the time na nag-try ako mag-part-time. Tapos, yun, broken-hearted. And at the same time, syempre, pandemic nung time na yon. So, kailangan talaga ng money. Parang yung isang job is hindi talaga siya enough. Kasi galing akong Dubai before ako maging financial advisor, no. Galing akong Dubai, nag-OFW ako, tapos pinauwi kami because of pandemic. Tapos bumalik ako sa dati kong full-time work noon. Tapos, mga ilang months din, tapos nag-try ulit ako na maghanap ng part-time naman. Ayan. So, yun yung dumating yung time na tawag dito, nag-try ako mag-part-time job as a financial advisor. Yun. So, and the rest is history na. Pero aside from that, no, aside sa pagiging broken-hearted, kasi syempre, panganay ako sa family. So, parang, andun yung pride na kailangan kong mag-work kasi nag-aaral pa yung kapatid ko. So, kailangan kong mag-work to help yung parents ko. Kaya naghahanap din talaga ako ng extra income. And sobrang ganda lang ng timing na inofferan ako. Tapos, yun, nag-try akong mag-part-time. So, yung sa akin naman, dahil sa kanya, actually, From broken, no? from broken hearted Ito married na. Pero yung totoo talaga niyan, nire-recruit niya ako, inaalokan niya ako ng insurance. Hanggang sa naalokan na ako, and then, sakto din naman is yung mother ko is nagkaroon ng cancer. So, kumbaga, doon ko napagtanto, doon ko na-realize na importante talaga magka-insurance. And knowing na sa amin is si mother walang insurance. And parang yun yung naging isa sa mga reasons ko kung bakit nag-join ako para i-share yung experience ko, yung story namin na napaka-importante ng insurance para sa ating lahat. Kasi siya talaga yung magre-replace ng income nyo once na may nangyari, na disabled, nagkaroon ng critical illness. And yung worst din is yung kunin ni Lord yung mga mahal natin sa buhay. So isa yun sa mga reason kung bakit napa-join din ako sa industry na to. Kasi it's a fulfilling job din. Kasi nakakatulong ka in the future. Hindi ikaw yung friend mo na pupunta doon sa hospital na magdadala ng pagkain, ng food. Ikaw yung magdadala na friend. Ikaw yung friend na magdadala doon sa friend mo ng isang cheque na nandun yung claim mo. Yeah. So, doon ko na-realize yung importance na kung bakit din ako nag-join sa industry na. Pwede niyo pong ma-describe ano yung insurance? Yung insurance. Ikaw yung Yung full-time. Okay. Yung insurance kasi is siya, may protection benefits ka kasi makukuha. So, if ever nagkaroon ng, di natin masabi, no, if a person die early, no, meron ba silang
kamusta yung family iiwanan nila? Prepared ba sila? No? And kamusta sila? Ano yung magiging paano nila yung iti-take? Magiging burden ka ba to them? Kasi nawala ka. Kasi syempre, di ba, pag nawala ka, andyan yung kung nagkaroon ka ng sakit, magbabayad sila. So, more on utang na yan ganyan. Tapos, mabibenta yung mga ari-arian, mga ganyan. So, pag nawala ka ba, magiging burden ka ba to them? No? Or magiging blessing ka to them? Kasi hindi nila masasacrifice yung mga pinaghirapan nila. And aside from death, kasi syempre, dito kasi sa Pilipinas, nung insurance, pang patay-patay lang yan. Ayan, lalo na sa province namin, no? Makukuha lang yan ng pamilya ko pag namatay ako. Doon lang sila lang yung mag-enjoy. Pero, ang pinaka-importante kasi dyan is yung pag nagkaroon ng sakit, yun yung hindi kasi natin inaasahan talaga. So, critical illness, like yung nangyari sa mother-in-law ko, sa which is mother niya, ng husband ko, no? So, nagkaroon ng cancer yun. So, pag nagkaroon ba ng critical illness yung isang tao, financially ready ba sila for hospital bills? No? Kasi grabe ang medical inflation. Ayan, pataas talaga siya ng pataas. So, financially ready ba sila? Meron ba silang, kung ang cancer isang cause is 1.5 million, do they have 1.5 million na kaya nilang i-sacrifice, alisin sa savings nila? Or mas prefer nila na kumuha sila ng insurance na tawag dito, siya yung magbabayad para dun sa sakit. And aside from that sakit kasi, meron ding mga pag na-aksidente, ayan, disability, mga ganon. So, may mga protection benefits na may makukuha silang guarantee na yun yung mag-protect sa kung ano yung meron sila, like asset, no, sa mga income nila, ganyan. And at the same time, ang maganda kasi sa insurance natin ngayon, no, meron na kasi siyang kasamang investment din. So, para silang nagsisave lang din, no, sa bangko kasi parang nag-iipon ka, then may investment din kasi siya. The investment kasi may enjoy din nila yan pag healthy sila. Okay? So, paano? Kasi pwede kasi silang mag-withdraw. So, pag nag-withdraw sila, ayan, so pwede nilang gamitin yon for like major purchases, no, kung gusto nila, or for educational funding ng bata, no, gusto nilang i-keep lang dyan para pag nag-college, ready na sila for college fund, ganon. So, or for retirement, early retirement funding. So, meron kasing path, no, of life when it comes to insurance. Pag healthy ka, ayan, so may enjoy mo yung investment mo. Kasi mag-withdraw ka, ganyan, magagamit mo in some other things, no? Pero if something happens na hindi natin inaasahan talaga, no? So, dito, that's the time na magagamit mo yung protection benefits mo. Ang insurance is, hindi lang siya for health, for good for savings na rin talaga. Yes, oo. Dahil nga dun sa investment. Oo, may investment. Ma'am, yung mga different type of insurance based sa yung mga category like age, mga ganyan. Like, Mga pang-baby. ibang, mostly ang alam ng insurance, pinapurchase nga pagka working na Parang nangyayari yun, di ba? Once na nag-work ka, doon ka mag-avail ng insurance. Pero meron na ngayon kasing mga iba't ibang insurance para sa iba't ibang age, di ba? Yes, oo. Meron na, marami na ngayon na unlike before, no, parang lang siya, wala siyang kasama investment before. And like pang baby, ganyan. So, maraming mga insurance na mura lang din, no. Mga nasa, sa amin, no, mga nasa 1.8 per month, mga ganyan, 2,000, ganyan, 3,000. Depende kasi yan sa budget ni mother kung magkano yung kaya niyang i-allot, no, para sa protection benefits at educational funding ng baby niya. Ganon. So, merong mga insurance na pwede nilang, let's say for example, the 1.8, no, kumuha siya ng, para sa baby niya, sabihin na natin yung baby, 1 year old. Ayan. So, nag-start siya 1.8. So, 1.8 na yun, meron na siyang protection benefits. And at the same time, nag-iipon na siya para sa pang-college fund ng anak niya. Ganon. So, yung investment kasi, yun na yung magsaserve as educational funding nila. Ayun. Tsaka depende rin kasi yan sa goal ng parents. Yes. Kaya kung goal ng parents, goal mo as an individual, kung ano ba yung gusto mong insurance na para sa'yo. Kasi meron din na mga insurance with guaranteed payouts. Yes. Yun naman, marireceive mo siya, yung iba lifetime, yung iba
within certain years lang na marireceive mo siya. Or meron din naman kasi tayong na traditional, yung traditional insurance lang na parang insured ako ng ganitong time, 5 years, and yun lang, stop na ako doon. Kung walang nangyari, yun na, okay na yun. Parang may investment din po yung, ano yun, yung 5 years lang, traditional. Traditional. Yun naman, wala siyang kasamang insurance. Parang From ganun the yung mga word na insurance traditional, yun kasi yung insurance before. Ganun yung halimbawa, insurance dati. Papa-insure ka ng for 1 year, let's say 1M, yun, babayaran mo siya for 1 year. If walang nangyari, parang thank you na lang din sa ano. Okay. Yung Yun siya yung yung mga dati. ginagamit ngayon Oo. sa mga Para siyang, yung non-life, halimbawa, sa sasakyan, gano'n, insure mo lang 1 Oo, year. ganun lang. Kung walang nangyari, parang binayaran mo lang yung 1 year na Oo. if something happens, may insurance if something happens dun sa sasakyan mo. Parang ganun din, yung traditional sa life insurance. Pero Traditional life insurance. ang maganda na kasi ngayon sa mga traditional plan, kasi syempre na-upgrade yan, no? Kasi syempre, nag-iba naman yung taon. Ayan, so, ang maganda sa mga traditional plans na ngayon, meron kasi silang mga guaranteed payout na. Yung mga traditional plan kasi ngayon, pwede na siya until age 100, ganyan. So, babayaran mo lang siya ng, let's say, 5 or 10 years, tapos yung protection benefits mo until age 100, ganyan. And ang maganda sa traditional plan naman ngayon, may guaranteed payout siya na makukuha. So, actually yung guaranteed payout ito yung bago ngayon sa company namin. So, ito yung mga gusto ng mga mommies ngayon para sa mga anak nila. Ayan, kasi ang maganda dito sa guaranteed payout na to, si mother muna or the policy owner muna yung makaka-receive ng payout. Kasi syempre, hindi pa pwedeng maging policy owner yung bata. Ayan. So, sila muna. So, parang may enjoy nila yun. Parang early pension nila. Ganyan. So, pag nagpe-payout na sila, ngayon pag nawala na sila, syempre, mapupunta na yan sa anak nila. So, ang maganda dito, para siyang pamana na. Para siyang pamana. Okay? Kasi pag nawala yung policy owner, yung parent, ayan, so yung payout, ang makaka-receive na yung anak. So, maganda dito, yung anak, mag-asawa siya, mag-anak siya, no, magkaanak siya, maging senior siya, nagpe-payout siya hanggang buhay siya. Ganon. Kasi ang insured dun yung bata. So, yun. Yun yung isa na, bago na ngayon ng mga traditional plan. Pero sa mga usual yung elders, meron pa bang chance para makuhanan ng Mga insurance? 60 and above. Ganun. Oo, mga ganon. Or 50s, ganyan. Kasi di ba usually po sa mga matatanda is may existing illness. Illness. Yes, oo. Halos yung iba na nakakausap namin mga clients. Pero personal experience ko, ang pinakamatanda kong clients is 70 years old. So, siya, clean case naman siya. So, wala siyang any maintenance, wala siyang diagnosis. Kasi parang nakakausap namin yung mga matatanda sa province, parang wala silang mga maintenance, mga ganyan. So, more on gulay-gulay lang sila lagi. Ganon. So, yun, mga 60 to 70, yan, insurable pa sila. Ayan, so until 70 years old kasi pwedeng ma-insured si client. So, basta healthy siya. Ayan, so wala pang diagnosis na. Yes. Talagang wala pang existing illness. No? yes, mas maganda yon na wala pang sakit, ganyan, hindi pa nagme-maintenance. Mas maganda siya. Pero, syempre, medyo nagiging pricey na siya kasi isang factor talaga dyan is yung age na ni client. Kasi mas maganda kumuha ng insurance pag bata ka talaga. And at Mas the same mura. time, pag healthy ka. Oo, kasi mas mura. Ngayon, pag may mga sakit-sakit na, or let's say, for example, may mga maintenance na, pwede naman, may mga ganyan kaming mga case, tinatry pa din namin siya. Okay, kahit naman na, pag lumapit yung mother ninyo sa amin, tapos gusto nilang magpa-insure, nagme-maintenance, yes, willing naman kami to help. Pero, meron lang i-undergo na medical for that. So, depende pa din sa medical result nila kung ano yung magiging outcome, kung i-approve ba siya ng insurance company or hindi. Ganon. Malaking misconception ng mga tao pagdating sa insurance.
Sige, ikaw na sige. Sige ako Yung, muna. Sige, yung ako. iba kasi, na ano nila as investment, which is, hindi naman talaga siya dapat investment. Dapat i-view mo siya as insurance Insurance talaga. Na, isa siyang, ano ba, tawag dito? Para siyang financial product na magre-replace ng, hindi naman magre-replace, parang, tawag dito, magre-replace, magsa-substitute as your income if something happens sa'yo. Kumbaga, hindi mo na magagastos yung savings mo, hindi mo mabibenta yung ari-arian mo, sasakyan, lupa, bahay, yon. Para hindi ka umabot sa ganong sitwasyon. Kumbaga, ito na yung parang defense mo, parang third line of defense, gano'n, second line of defense. In terms of ganito nga, critical illness, disability, and yung worst, no, is death. So, dapat ganun mo siya i-view and hindi siya investment. Kung investment ang hanap mo, siguro baka hindi insurance yung Para kailangan mo. Yes. Sa akin naman, ang lagi kong nare-receive na misconception dyan. Kasi, lahat ko lang kasi ng mga client ko is from province. So, yung halos lahat sa kanila is wala pang knowledge when it comes to insurance. So, sila ang gusto nila pag nag-invest sila, no, gusto nila mahahawakan nila agad. Yung pera. Yung pera. Ganon, yung parang pag sinabing, okay, mag-invest ka sa akin 100,000 every month, may 10% ka. Guaranteed. Parang, so, parang ganon ang gusto nila. No? Pero kasi, ang mga nila, misconception din dyan, aside from that, is yung mga, lagi ko itong naririnig, no, na scam lang yan, mga ganyan. So, yun, dinatawag nilang scam, ganyan. Kasi, naranasan nilang mag-invest before ng ganon na na-scam sila. So, kasi wala na, pag imagine, no, 10% babalik sa'yo per month, no, na guaranteed. Ayan. So, parang, for me, that's easy money siya. 'Di ba? So, wala namang easy money ngayon, 'di ba? Kasi even naman sa kung mag-i-invest ka naman sa, let's say for example sa mga stocks, 'di ba, ganyan sa market. Ang market naman bumababa, tumataas. So hindi siya guaranteed talaga. So yun, and may mga personal experience din kasi yung mga nakakausap ko sa province, like mga nag-invest yung mga parents sa mga educational funding before, kung nare-remember niya yun, no. Ako munang mag-name drop ng mga ganyan. So kung may mga nag-promise sila na pag nag-college na yung anak mo, ito yung makukuha mo, ganun. Pero kasi hindi nila na forecast na tumataas ang mga tuition fee every year. So yun. And mga matagal na panahon na yon, kasi even mother ko na-scam siya sa ganon na educational plan. Ayun. So kaya si mother ko din nung nalaman niya na naging financial advisor ako, parang hindi rin sila supportive kasi ano ba yan, parang wala yan, parang may background na sila, may experience na sila na na-scam sila. Yun. And ang sabi nga ni Marco kanina, no, na ang binebenta kasi talaga namin pagdating sa insurance is the protection benefits, na eto, hindi lang to para sa'yo. Para to sa mga taong kasama mo sa bahay, iiwanan mo, 'di ba? Kasi pag nawala ka, paano sila? Parang ganoon. So, pag nagkasakit ka, paano sila? Saan sila kukuha? Ganon. So, kami, as much as possible, no, ang talagang unang ino-offer namin is the protection benefits talaga to client. Especially pag si client is breadwinner, mga ganyan. So, tapos mga provider sila sa family, parents, mga ganyan. So, yun talaga. And ang guaranteed lang kasi na mabibigay namin when it comes to insurance, no, the protection benefits talaga. Yun. And yung like for the investment, ano na lang siya, parang bonus na lang siya sa investment. Oo, bonus na lang siya sa investment. Tama si Marco, no, na pag investment yung gusto mo, investment lang yung hanap mo, insurance is not for you. Yun. Kasi pagdating sa insurance, bonus na lang talaga sa investment. Pero kung gusto mo talaga ng win-win situation, yung meron ka ng insurance, meron ka pang investment, edi yun na yung kunin mo. Yes. Kasi ako, tulad ko, wala kasi kaming chance na ma-insure si mama ko noon time na yun. Kumbaga, nung first work ko, parang inalokan ako ni papa ko kasi bumili rin kami ng sasakyan, bagong sasakyan ko. Parang kinuhaan niya ako ng insurance, pero ako yung magbabayad. Tapos, hindi namin na-realize na dapat pala,
sila muna yung ma-insure. Kaya nga eh. Kaya nung nagka-cancer si mama ko, yung insurance ko, yung naipon doon na nasa investment, yung fund value na, nag-withdraw ko ng partial doon para man lang makatulong kay mama ko. So, yun yung naging help sa akin para makatulong kay mama ko sa mga gastusin. Yun, winidraw ko yung nag-partial withdraw ko doon para makatulong ako kahit papano doon sa pagpapagamot kay mother ko. So, yun yung isa rin sa pinakamaganda na reason kung bakit yun yung kinuha ko na insurance, yung insurance with investment. Kasi at any time na magkaroon ng emergency, pwede ka mag-partial withdrawal. And yung days na bago mo siya makuha, actually nung time na yun, 2 weeks pa bago ko siya nakuha. Pero ngayon, mas mabilis na siya less than 1 week na lang siya, marireceive ko na Yes, siya. ma-receive na siya. Sana makatulong rin tong video na to Yes. makapag-spread ng Kaya- awareness. Awareness. Na hindi na, siguro meron pa rin kasi talagang existing na mga scams. Di ba? Hindi naman mawawala. Hindi naman mawala kahit saan, di ba? Lagi, kahit sa bansa. Eh, ito Isang pa pala bansa. may dadagdagang perception ko pala ng iba. Pag kumuha ka niya, yung mamamatay ka kagad. Oo. Ayun, Oo, isa yun. pa yun. Yun yung- Hindi pa naman ako mamamatay eh. Oo. Di ba? Oo, hindi pa naman ako isa ka na lang. Saka na Ganun. lang. Mamamatay na. Mamamatay na. Oo. Kaya lang, ngayon mas magandang time kasi hindi mo pa alam kung kailan ka At kailan ka papakuha kung kailan di ka na pwede. Pero nabanggit mo kayo na, sir, na na nag-partial withdraw ka. So, paano po pwedeng mag-partial withdraw yung mga taong interested ngayon na mag-insurance, na may investment? Madali lang naman yan kasi mayroon naman ng ngayon, online. online apps, yung mga insurance companies. So, pwede rin silang mag-withdraw through doon sa online apps yun. Pero depende pa rin yan kung anong preferred na gawin ng insurance company. Kung manual forms ba or online. So, yun. Suggest ko na lang is contact their agents. Yes. Sobrang importante yon na friend nila, no, so Facebook, mga ganyan, no, or meron silang number ng mga agent nila para if ever they want na mag-withdraw, yun, para maturuan sila kung paano din. Pero sa amin, sabi nga ni Marco, no, online na lang siya. Sa amin kasi may mga website, ayan, na pwede mong i-access, pwede kang gumawa doon ng account mo, mamamonitor mo siya doon, yung laman ng fund value mo, no, na pwede kang mag-withdraw. And pwedeng ikaw na din mismo. Kasi kami, minsan mabibigla na lang kami no, sa email, partial approve yung withdrawal ng client ko. Sino kaya to? Parang gano'n, mabibigla na lang kami na nag-withdraw pala yung client namin, ganyan. Nag-partial withdrawal pala siya. Yun. Nalalaman nyo pala. Yes, oo. Meron ka, nag-email sa amin na approve na yung partial withdrawal. Bigay ko sa yung account number ko, nag-withdraw na naman. Pa-check na lang. Malalaman. Wala naman. Ano yun? Isa pa akong Ang tanong. convenient, ang convenient. ng Online ano na eh. lang, no? Oo. Pero kunyari kumuha ko insurance ngayon na may investment, gano'ng katagal yung pwede kong antayin para makapag-withdraw ako ng partial? Depende kasi siya eh. Pag meron na kasing laman yung fund value mo, ayun. So, basta pag may laman na yung fund value mo, actually, pwede ka nang mag-withdraw. Pero, meron kasing, sa mga insurance company kasi, meron kasing tinatawag na para siyang maintaining balance na, kailangan mong iwanan muna doon. So, kasi pag yun withdraw mo, para siyang fully withdrawal na. So, magko-close yung policy mo. Ganyan. So, depende siya and depende din sa plan na kukunin mo. Kasi may mga plan na pag kinuha ko to, may mga charges to pag withdraw ko. May mga ganon. Okay? May plan na pag nag-withdraw ko, walang charges. Okay? Depende siya sa plan. Pero, if ever meron ng laman yung fund value, yung investment ninyo, pwede naman kayong mag-withdraw. Pero, as new si agent ninyo, kung meron ba akong makukuhang pwede ba akong mag-withdraw? May charges ba to pag nag-withdraw ko? Ganyan. So, yun. Depende siya. Kaya importante na yung agent mo is kilala mo talaga, no? Yes. And, oo. Para anytime pwede kang magtanong, gano'n. Ganun. And at the same time, importante na lagi kayong nagpa-policy review ng agent ninyo.
Ganon. Twice a year, gano'n. No, or once a year, mga ganun lang. Kasi minsan nakakalimutan yung yung cover ng policy. Yes, oo. Yun yung isa sa maganda talaga kasi pwede mo din siya talagang magamit for Tulad emergency. sa amin, ginamit namin, konti sa So, oo, sa Kumurot, kasal. Kumurot kami doon. Kaya sobrang laking tulong din talaga siya. Yun. Alam ko yung sa akin, nagamit ko nung after mga anak. Nawi-withdraw din. Alam ko, Yun. nag-withdraw ako nun after mga anak. Wala lang. Hindi ko maalala kung kailan or kung bakit. Diba? Maganda din siya kasi. Nakakatulong kasi talaga. Nakakatulong kasi talaga. Sa Shopee Pay. Shopee Pay pala siya Shopee Pay pala. Pero based sa mga naging clients nyo na, ano yung mostly reason bakit sila kumukuha ng insurance? Yung mga sa kanila nang galing na reason Oo. na kukuha siya kasi Wala, kailangan parang oo. Yung iba for for preparation if something happens, for protection talaga ng income, ng assets, gano'n. So yun yung pinaka-reason nila. Yes. Sa akin naman, iba-iba yung mga reasons nila. May mga OFW na tagal ko nang nag-work pero wala pa akong pinag-investan. Parang walang para sa akin. Parang ganun, walang para sa future ko. Ano ko pag nagkasakit, diba? So, kasi pinapadala ko lang sa kanila, ganyan. Tapos, may mga iba naman, parents naman, na paano ko pag nawala ako, paano yung mga anak ko, sinong bubuhay sa kanila, ganyan. So, ito lang yung sa tingin kong mapapamana ko sa kanila. As a financial advisor, doon mo makikita na fulfilling yung career na ginagawa ko. Kahit sabihin nilang scam yan, kahit sabihin nilang na mga kakilala mong, kukomisyonan mo lang ako, may mga ganyan. Yan. Diba? Lalo na yung mga kakalala ka na. Yan, oo. Okay lang yon. Sabihan nyo naman sabihin, no? Pero at the end of the day, yung story kasi ng client namin na pag nawala yung isang tao, sobrang sarap sa feeling na from hindi sila believer, sobrang believer na nila ngayon sa insurance. Medyo lang long term yung effect ng insurance kasi Long term siya. sa ngayon hindi mo pa maintindihan pero wag naman mangyari na meron experience nga na magiging Na hindi maganda. na hindi maganda na magsisisi ka rin na ay sana pala kumuha na. Ganda. Paano naman ma'am yung mga yung mga inaalok nyo, ano yung mostly reason nila kung bakit hindi sila nako-convert na kumuha na agad or kumuha na ng insurance? Like, naalok nyo na-present nyo na-explain nyo nabigay nyo na yung mga computation, yung mga possible scenario, Benefits, tapos yung mga experience ng mga client. Tapos, ano yung mga doubt pa rin nila? Bukod sa budget, Bukod sa budget. oo, ano yung mga doubt pa rin nila na sige, sa sa susunod na lang. Actually, yung mga sa akin, puro budget yung nila. More on budget. More on budget. talaga kalaban. Malaking bearing yung Yes. budget. Pero yung iba kasi, hindi pa talaga nila priority. Yun nga, iba. Kasi hindi pa ganun sila ka-open when it comes to usaping insurance. Kasi first time pa lang nilang maririnig ito. So, parang for them, pag-aaralan ko munang mabuti, which is, tawag dito, valid naman kasi syempre pera nila yun pinaghirapan nila yun so yung iba kasi dahil nga may experience na scam na sila before kaya parang medyo takot na sila ayun so yun yung mga iba-ibang reason na nakukuha namin pero kami syempre hindi kami ihinto kasi alam naman namin na hindi naman masama yung ino-offer namin makakatulong pa to sa'yo alam naman namin na hindi naman to droga, di ba? Na i-offer namin. Yun. So, siya, malaking tulong siya for you. Yun, lang, parang medyo, pag mga ganyang mga client, ang ginagawa namin is, kami, parang visible kami to them, ganyan, na binabalikan pa din namin sila. Yun. So, may mga ganyan din talaga kaming client na. And ang maganda dyan, the more na parang share ng story sa kanila, the more na ino-open mo sa kanila yung concept ng insurance, mas na-appreciate nila yun paunti-unti. Kasi may mga clients na, hindi ko siya priority ngayon. May pera ako pero hindi ko siya priority ngayon. Pero yung iba kasi,
minsan sila na yung lumalapit. Kasi minsan nakikita nila, ang dami kong nakikita sa'yo sa, sa Facebook mo, ganyan. Dami mo mga sinishare, may mga success story ako nakita when it comes to claims, ganyan. May mga withdrawal, ganyan. Tapos, by doing that, yung mga pagpo-post na yun, sila na yung lumalapit na, quotean mo na nga ako, gawan mo na nga ako. Yun, so, yun siya. More on talaga siya, tulong talaga, hindi, Help talaga siya. May babalikan lang ako, ma'am, na question. Kasi 'di ba, nagkakaroon siya ng fund value. Pwede ba ma-explain kung paano nagkakaroon ng fund value or tubo yung insurance? Kasi 'di ba, from insurance itself na nagbibigay ka ng pera para ma-secured, kasi pag kinumpute mo yun, hindi mo makukuha yung kunyari 2 million para doon sa hinuhulog mong 3 million, 3,000 per month. Hindi mo makakompute yun eh. So paano nagra-run yung paano umiikot yung pera doon sa sa insurance para ma-claim talaga namin ng buo or nakakapag-partial. So medyo blinded yung iba sa ganon na Oo. paano nagkakaroon ng May nakita akong post na kahapon lang yata about sa insurance na parang para daw siya na scam Yun kasi yun eh, feeling oo. ko ang present sa kanya is yung investment. parang kasi, 'di ba? Pag too good to be true, scam 'yan. Oo naman. 'Di ba? Yun kasi yung So naguhulog ka na, secured ka na, meron ka pang makukuha. 'Di ba? Parang too good to be true kasi. So doon siguro nanggagaling na baka scam. So yun lang, sana ma-explain yung kung paano nagra-run yun. Yung sa investment. Yung sa investment, Okay. ma'am. Ang kasi, Ganito. May tinatawag kasi na risk-based capital ratio. Siya ni Insurance Commission na dapat 100% yung risk-based capital ratio na. Yung computation ng company dun sa para makapag-payout siya, pay ng insurance benefits para kay client. So, or pag na-bankrupt. or pag na-bankrupt. So, sa company naman namin, it's more than 100% siya. So, kumbaga, yun yung batayan para ma-measure kung kaya ba makapag-pay sa beneficiaries ng insurance benefits. Yes. Pero when it comes to investment naman kasi, yung investment kasi, meron kasing tinatawag na fund manager dyan. So, may fund manager din yung sa company namin na siya yung nagmamanage ng mga binabayad ng mga clients ng insurance company. So, nilalagay niya to sa different funds. Nilalagay niya to depende kung gaano ka-aggressive, aggressive si client pagdating sa funds. Ayan. So, tatanungin naman yan ni agent kung gaano ka-aggressive, ganun. So, pwede itong i-invest sa mga local, like, Sa local, local. Pwede mo siyang bond sa mga pautang. Pwede siyang local equity sa mga tulad ni Jollibee, Ayala, ganun siya i-invest. Tapos pwede ding global naman. Yes. Yun, i-invest naman siya sa mga kanila Apple, kay ganun. Apple, Sony, Kay ganun, Google, mga ganun. May listahan yan kung saan ini-invest ni insurance company dun sa fund manager din. Yes. And syempre, nabanggit ko kanina na ang investment is hindi talaga siya guaranteed. Kasi depende siya sa galaw ng market eh. So, ganun siya. So, depende siya kung tataas yung market or bababa yung market. Ganun. So, baka naman kasi yung iba, kaya nila, ang thinking kasi ng iba, pag nagbayad ako sa'yo ng 3,000 in 9 months, dapat yung investment ko, 9 months, ay 3,000 in 3,000 in 9 months, dapat 27K. Ganyan. Pero hindi siya ganon. Hindi siya ganon nag-work. Kasi may tinatawag din na premium allocation. Yes. So, hindi siya na ganon nag-work kasi merong part pa na yung bayad mong yun, may part pa doon na binabayad sa insurance. Sa mga charges, like insurance charges, mga ganyan. So, ganon. And may part doon na napupunta lang sa investment din. Depende yan eh. Kasi, Depende kung anong product din kasi. oo, anong product. Yun. Kaya pag kukuha ang isang tao ito tips lang namin sa mga viewers ninyo. May tips agad. Oo, yan na. Pag kukuha kayo, ask nyo silang mabuti when it comes to fund allocation, Yun, mga fund ganyan. allocation, premium allocation, Oo. gano'n. Yun, parang ilang percent ba yung mapupunta agad dito sa investment ko sa unang taon? Kasi may mga plan na wala talaga on the first year. First 2 years. Yes, first 2 wala years talaga. kasi napupunta siya sa insurance mo. Kasi very risky rin naman sa part yun ni company. If something happens sa'yo in the first 2 years,
And let's say, kinuha ni Lord, syempre, magkano ba yung ilalabas ni company? Let's say, Yes. 2 million agad. Ikaw, yung nilabas mo lang is, yun nga, sabi, 27K. So, sino mas lugi doon? Diba? So, yun yung reason kung bakit may fund allocation din or premium allocation tinatawag. Pero hindi naman Pero siya... hindi naman directly na lugi agad si company doon. Siyempre, nandun yung ano ni company na dapat kaya niyang makabayad. Yun nga, yung una ko sinabi na kaya niyang makabayad dun sa RBC ratio na dapat 100% siya. Oo. Or ano din, tas tawag dito, hindi naman siya yung like, nasa dulo-dulo ng dila ko. Hindi ko na ma-remember. Ayan. So, ano naman siya, hindi siya yung parang on the first ilang years lang naman na may part yung sa protection benefits na binabayaran mo pa. Kasi di ba hati yan, kunwari 3,000. Okay, 50% of that nasa protection benefits and the 50% nasa investment. Okay, for the year 3 ng policy ko, so 30% nasa protection benefits, 70% nasa investment na. Pag 6 year na ng policy ko, 100% nasa investment na. Ganon. So, depende kasi siya. Depende siya sa mga plan na kukunin mo. Kaya pag mga ganyan, matanong din dapat talaga. Yun. Yun yung dapat alam din Oo. natin. Saan po pala ano yun? Makikita kung ilang percent na yung allocation sa fund and sa insurance. Nakikita po ba siya dun sa site? Sa website. Oo. May kita siya dun sa policy contract. Sa Sa contract policy. po? Mhm. So, Nakalagay fixed naman. po siya. Fix siya. Tapos, pero pwede mo na rin tanongin yung kinuhaan niyo na agent, gano'n. Kung magkano ba yung ano niyan, pasok sa allocation, sa fund Yes. allocation. Pero depende pa din kasi siya sa... Pero depende pa rin siya dun sa... Market eh. Sa market. Oo. Kasi nga investment pa rin siya. Yes. Depende sa market. I-add ko lang yung dun sa ano nga, di ba? Kaya nga insurance yung kinuha mo hindi Hindi investment eh. Yes. Kasi ang ini-insure mo dun is yung future mo, Oo. di ba? So Or nang maiiwan mo. or nang may iwan mo. So if anything happened to you, basta nakabayad ka ng ilang ano ba ma'am, ilang months ba makapagbayad ka, covered ka na? First hulog lang? Yes, may mga ganun din. Na first, yung iba, tawag dito, recently lang, no, meron sa company namin, parang 8 days lang 8 siya, no? days lang. Oo, pero, tawag dito, meron nakuha yung beneficiaries niyang 3 million. Oh. So, once approved na yung policy mo, ayan, so, pwede na siya. Pero may mga benefits lang kasi na may mga waiting period siya bago siya mag-effect. Bago siya Ganyan. mag-activate. Oo. Bago siya... Yun yung consider bago ka makaklaim. So yun yung mga dapat i-clarify pagka Yes, kukuha na. oo, mga Let's say, waiting period. Waiting period. So yun, mabalik na. So, insured ka na. So yung, kaya nga sinasabi, yung bonus na lang yung investment na makukuha mo, yung sa fund value. Kasi nga, by the time na nakabayad ka, insured ka na. Diba? Yun yung ano talaga doon. Yun yung ano, sa misconception talaga sa ano no, sa insurance. Sa insurance. Tama yung sinabi ni Ma'am Cha kanina eh, na kunyari nagbabayad ako ng 3,000 per month. Tapos gusto ko in 9 months meron akong ganitong amount na nahuhulog ko na sa tao, dapat yun din yung nasa Oo, investment may kita niya. nila. May kita nila. Which is hindi naman, Hindi hindi ganun. dapat talaga Oo. ganun. Iba talaga yung thinking nung mag-i-invest ka sa time deposit. Yun kasi asahan mo na yun eh. May Oo. bibigyan na sa'yo na computation talaga eh. Pero dito kasi ang main focus, priority is insurance talaga. Insurance talaga. Insured ka. Yes. Di ba sa yung in terms of claim po, ano yung mga nai-encounter nyo kung ba't sila nahihirapan mag-claim? Baka isa rin yun sa mga naririnig nila na meron Oo, yung na mahirap insurance mag-claim. tapos hindi naman nakapag-claim. Ayun. Sige, ako muna. Well, in terms, sa claims naman kasi, ano siya, ako personally, no, kailangan, as an agent, doon na kasi, yung service mo kasi talaga masusubukan din eh. Pag may mga claims na. Kailangan mo kasing i-collect muna talaga lahat ng mga documents na nasa listahan bago nyo siya ipasa talaga. Kasi, pag kulang kasi yan, may baka pabalik-balik kasi yung ano nyo, yung papel nyo dyan pag kulang yan. So, pag mga ganyan, may mga claims, kung ano yung inaas ni agent na documents from the client, kailangan nilang i-provide yun para pag pinasa yun sa head office, mabilis na lang siya.
Ganyan. So, hindi na siya babalik agad. So, ganun. Kasi napasa nyo naman lahat. Depende na lang kung parang may need pa silang i-clarify. Ganyan. So, yung iba naman, nahihirapan sila when it comes to claims, no? Kasi, yung iba kasi dyan, may mga tao kasi guys na kumukuha ng insurance pero may nafe-feel silang sakit nila pero hindi nila dinedisclose. Parang may mga client din na na-diagnose sila before pero hindi nila dinedisclose. So pag nalaman yan ng mga insurance company, yun, syempre may hindi ka dinedisclose. So yun. Kaya kasi kailangan pag kukuha ka ng insurance kasi disclose mo siya. Kasi pag na-disclose mo siya, may mas maganda, may medical ka nga lang. Ganyan. Pero Pero kasi sa ma'am, breach of contract na yun, di ba? Pag Yes. hindi ka nag-disclose ng Oo. ano. So, ang ginagawa dyan, parang ibabalik lang yung hulog mo. Meron pa Full rin. po, Meron pa. Yes, ibabalik. yung hulog mo lang. At least Oo. mabait pa nga eh. Pero full po yung refund. Kung magkano lang yung total na hinulog ng client. Mga Babalik ganyan. pala. Pero may Oo. process pa rin po. Yes, may process pa din. Kaya may tinatawag na contestability fee. Oo. contest. Once na Yun, pumasok- contestability. Yun yung iniisip ko kanina kasi yun yung nabanggit sa akin. Yung Within 2 years. first 2 years. Oh, Ayun. first two. Oo. Pag napasok ka pa doon, tapos magke-claim ka, mas Mahigpit. mas mahigpit yung Madami silang hinihingi. So, unlike pag mga after 2 years, after contestability, ganun. So, medyo, mababawasan naman ng konti. Oo. Yun. Pero depende pa rin yun kung dineclare mo yung sakit mo. Oo, yun nga. Kung nag-declare mo. Pero kasi sa contract mong isa-sign, di ba? Meron dun mga declaration eh. Oo. So kung wala kang dineclare, Parang kang nag-breach. nag-breach nga ng contract. Tapos na-find out ni insurance company na hindi mo na-declare. Yun talaga. Kaya may mga benefits na may mga waiting period din siya bago siya mag-effect. Dahil din sa mga ganon. Yun. Pagka, kunyari, yung policy owner, nagbabayad tuloy-tuloy. Paano kapag dumating yung time na hindi niya na kaya magbayad? Like, kunyari, na-disable, ganon. Tapos hindi niya na kayang mag-work. Paano mo mangyayari dun sa insurance? Parang, una, dalawa kasi yan, pag hindi niya na kayang mag-work, so wala na siyang source of income, pwede kasi niya yung, kung may laman kasi yung fund value niya, so pwedeng dun kumuha. So babawas yung mga charges, ganyan. Basta may laman yung fund value mo, insured ka. Whatever happens, meron kang makukuha kasi may laman yung fund value mo. Pero pag yan naubos, close yung policy mo. Magkuklose. Walang Sa mga- mangyayari. sa- Oo. Pero may makukuha po siya. Na benefits. Oo. Pag may Kaya- laman, yes. pag may laman, Oo. Ngayon, so yun yung pag di mo na kayang mag-work. Ayan, kasi wala ka ng jobless, mga ganyan na lang. So, pangalawa naman, pag na-disabled. So, iba naman to, pag na-disabled. Pag na-disabled naman, eto, check your insurance policy kasi may mga benefits dyan na pag na-disabled ka, may tinatawag na waiver or may benefits na waiver. So, pag may waiver ka due to disability, maganda yon, check nyo yon kasi yung insurance company ang magbabayad for you. Kasi disabled ka na. Ganon. So, check nyo yon, visit nyo siya lagi kung may waiver of premium due to disability. Kasi, Same with critical illness din. Yes, Meron oo. din, may mga companies na nag-offer ng waiver for critical illness. Pag nagkaroon ka naman ng critical na sakit, ganon. Ano po ba yung mga pasok sa critical illness? Mga like cancer, ganyan, stroke, heart attack, CKD. kidney failure, failure, mga ganon. Alzheimer's. Yun. Isa lang yun sa mga nabanggit na. Pero depende pa rin yan. May listahan yan per company kung ano yung pasok sa mga critical illness nila. Na pasok dun sa mga. May ano Pwede po kang ba? makaklaim. Ayo. May requirements po ba pag, kunyari may waiver yung policy ng tao? May requirements din po ba na kailangan ipasa para ang magbayad na ng insurance premium niya ay si ang tawag yung insurance company na Insurance. Yes. Meron naman. Pero, pag kasi di ba minsan pag nadi-disabled, may possibility na pwede ka namang gumaling pa. Mga ganyan. So, yung mga ganyan, may nag-CCI from mga insurance company. Diyan check nila kung magaling ka na. Kasi baka mamaya hindi mo dinedeclare na okay ka na. No? May mga nag-CCI niyan. Tapos, pag nalalaman nila yon, so ikaw na ulit magbabayad. Parang pwede ganon. palang ganon. Yung Ah, mga- Or either babawas pa rin. Oo. Ibabawas na lang dun sa fund value. Yes. Kung Kaya hindi may ka pa rin nag-CCI maka-work. din dyan. Pag sa Yun mga pala. ganyan. Kung talagang fully disabled ka pa. Yun.
may i-add lang ako doon, ma'am, yung sa hirap mag-claim. Kasi 'di ba merong mga minsan may mga kumukuha ng insurance like yung mga hindi nila dinedeclare sa sa family nila na meron silang insurance. So 'di ba malaking tulong pag i-declare mo kasi paano kunyari may nangyari sa tapos walang may alam ng insurance ka. Yes. So masasayang siya, 'di ba? So isa 'yun sa mga problem dun sa kumukuha Na hindi na hindi pinapaalam no. Oo. Kaya pag ganyan, yung sa mga emergency contacts ng mga clients, meron din kasing copy niya ng mga agents. So, kahit hindi i-declare yan ng mga clients sa family nila, may mga ganyan din kasi kami talagang client na ayaw talaga nilang sabihin no, sa family nila. Talaga. Ganyan, kasi Yung iba kasi, may napangasawa na hindi believer, gano'n. mga ganun. So, pero gusto nila may insurance sila. Ganyan. So, pag mga ganyan, kami, kilala naman namin yung mga clients namin. So, that's the time na kami na yung magsasabi sa mga family nila. Ganon. So, if ever something happened dun sa client, ayan. So, malalaman din namin yun kasi due to our connection with them, ayan. So, tawag dito, dapat visible ka to your clients, kinakamusta mo sila lagi. Ganyan. Kaya kung may mga agent kayo na lagi kayong kinakamusta, okay lang yun, guys. Chine-check lang din talaga nila kayo. Ayan. Tapos, Okay din pala yun. friends nila kayo sa Facebook, ganyan. So, doon nila malalaman kung kamusta ka na. Ayun. Yes. Mag-share na baka pwede kayo mag-share ng story ng client na interesting story, naka-encounter ng maganda, masaya or malungkot pero related dun sa nakuha nilang insurance. Siguro sa akin, yung may nare-receive siyang payout. Kasi may client ako na may nakatago lang kasi siyang 500k, ganong range. Tapos, pinasok namin siya sa may payout. So, quarterly, nakaka-receive siya ng payout. Natutuwa naman siya na may pumapasok sa kanya. Kasi, dati nasa time deposit lang daw. Wala siyang... Kumbaga, yung nakakausap niyang, hindi naman agent. Parang sa bank kasi yun. Nakakausap niyang agent. Hindi daw nakakamusta, ganito, ganyan. Yung ako daw, lagi ko siyang kinakamusta. See? Oo. Tapos yun, parang nakikita niya kasi yung tao palagi. Tapos yun, ina-update siya kung magkano yung fan value, magkano yung nare-receive ng payout, gano'n. So yun yung nagustuhan niya sa akin. So yun yung sa akin na part na nagustuhan sa akin ng client. Galing. Sa akin, yung story naman, isip ko yung mga sa clients ko eh. So, pinaka ko dyan, yung first claim ko sa client, ayan. So, siya, though, lang naman siya, hindi naman siya critical illness na claim. So, mga minimal claim lang naman siya, like, confinement, tsaka surgical, yun nangyari. So, yung sa kanya, parang kinuha namin yung plan niya ng November, tapos, something happened to him, no, after waiting period. After waiting period na mga 30 days, mga ganyan. So, parang mga 35 days after ma-issue yung plan niya. Tapos, kailangan siyang, confine siya, kailangan siyang operahan. Ayun, so, tawag dito, inayos muna namin lahat ng documents bago ipasa. And nung na-receive niya na, sobrang natuwa siya. Kasi Gen Z tong client na to. Wow. So, sobrang natuwa siya na tama pala yung decision ko kung saan ako unang nag-invest. So, dapat pala for health insurance talaga siya. So, yun. And because of that story, yun na yung naging reason kung bakit yung mga kabarangay namin, kumuha na sila. Wow. Kumukuha na sila. Paunti-unti na silang kumukuha because of that story. Kasi yung mother niya, kunento dun sa kapitbahay, and yung kapitbahay na yun, tawag dito, yung mag-asawa na kapitbahay nila, kumuha na din sila sa akin ng insurance. Tapos, aside from that, meron akong client na yung nakwento ko sa inyo kanina na insured yung husband niya. Ayan, so actually, yung husband niya is tawag dito, yung husband niya naman from different agent naman siya. Tinulungan ko lang yung wife kasi yung kids niya, ako yung financial advisor. Ayun, so tinulungan ko lang yung wife to collect lahat ng mga documents, tapos ayusin namin siya para pag binigay niya sa agent niya, the agent nung
husband niya, Yung husband. okay na lahat. Tapos yun, and sabi nung wife na yun, sobrang halaga pala siya, sobrang importante pala siya. So, and hindi ko rin na-expect na from a non-believer wife, no, when it comes to that, na, kumuha siya ng bago niyang policy sa akin. Ayan, so kumuha siya ng policy niya sa akin na yun, na nakafocus na sa protection benefits niya. Yun kasi yung wife na yun, parang ang gusto niya lang, kukuha lang ako kasi gusto ko may educational funding yung anak ko. Wag na ako. Parang kasi ganun sila, wag na ako kasi malakas ako, sila na lang muna. Ganun. Tsaka wag na ako kasi insured yung asawa ko. Ganun siya. Ganun siyang type na wife, no? Kaya, because of that, story, kaya siya kumuha. Pero yun nga, sana wag pang dumating sa point na ganun, na may mawala bago ma-realize. Yun. And siguro, when it comes to withdrawal naman, may isa akong client na OFW siya, sobra siyang natutuwa na meron ng laman yung investment niya. And nung nagbigay ako sa kanya ng update ng fund value niya, sabi niya sa akin, try ko nga kung paano yung withdrawal process ninyo, kung mabilis ba dyan, ganyan. So, sige, tinry lang namin siya kasi parang gusto niya yung withdraw eh. So, try natin, partial withdraw tayo. Sige, para gamitin mo na yan din to expand your business, baka may kailangan ka din. So, yung tinry namin, sobrang tuwa niya kasi tawag dito, pinrocess namin siya sa online, tinulungan ko siya online. Tapos parang kinagabihan, na-receive niya na yung pera. Wow! Ganon. Pero, syempre, hindi namin sinasabi talaga na one day process lang siya. Kasi, syempre, hindi naman namin na-expect na magano'n din talaga siya kabilis. Ayun. So, sabi nga nila, under-promise, over-delivered. Kasi diba, syempre nag-invest siya ng malaki, diba? Parang may takot pa rin, diba? Tapos nung naano niya na, oo nga, no, talagang nahawakan niya na yung Minsan doon lang naniniwala na Oo, yung di ba? mga Yes. Pag meron na eh. Meron na. Doon lang sila Hawak na maniniwala. nila. Hawak na nila. Tapos sa OFW, pwede na rin, no? Sa ma-insured. Basta nandito. Sa Nung Pilipinas. magpa-file. Nung Yes. magpa-file. Pero kapag nag-migrate, Pwede naman. Pwede covered naman. pa rin ba siya? International din. Yun yung tanong mo sa akin. Oo. Tinanong ko yata kasi siya nung bago ako magpalipat sa'yo, ma'am. Sana. Paano yun? Kasi dati bala ko mag-migrate sa Australia. Tapos sabi ko, paano kaya yung insurance? Kung mako-cover pa rin ba ako ganun? International naman yan. Kaya pwede. Pwede ba? Kasi may mga clients din sa branch namin na nagkiklaim nasa ibang bansa. Oh. Kiklaim sila. Meron naman kayo, ma'am, na Personal personal naman. stories. Na pagdating naman sa insurance. Yes. Personal story ko naman, si mother ko kasi, tsaka, yung pinaka dyan, si father ko talaga. Si father ko kasi hindi talaga siya believer. Nung nalaman niya na kumuha ko ng insurance, may insurance ako before from other company. Yan, hindi sa insurance ko dati. Kasi way back then, nung nag-work pa ako sa corpo, kumuha ko sa isang company. Ayan, so, siya, sa yellow company. Di ako kumuha ko niyan. Company A na lang. Sa company A. Kumuha ko kay company A. Nasabi ko yellow eh. Kumuha ko kay company A, tapos nag-work ako kay company B. Yan. So, nalaman ni Papa ko na nung nag-work pa ako na kumuha ko ng insurance kay company A. Sabi ng Papa ko nun, hindi kasi talaga sila believer kasi nga na-scam sila dun sa educational fund. So, sabi ng Papa ko nun, i-withdraw mo yan. Hindi ka pwedeng kumuha ng ganyan. Scam lang yan. Sabi ng Papa ko. Ako, bakit ko i-withdraw? Para naman to sa inyo. Bang nagkasakit ako, ganyan-ganyan. So, yung thinking ko, hindi ko to kinuha para lang to sa akin. Para to sa inyo, para hindi kayo mamoblema pag may nangyari sa akin. Yun. Kasi, I know naman na yung family ko kasi, hindi sila ganun ka well-off na hindi nila kayang mag-provide ng 1 milyon, ng isang bagsakan pag may nangyari sa akin. So, kaya ako kumuha ng insurance kasi ayaw kong mahirapan sila. Kasi during the time, di pa naman kami married nun single pa ako nun. Tapos nag-work pa ako nun sa Makati. Yun. Then, nung financial advisor na ako. Tapos, hindi pa ganun ka-supportive talaga yung parents ko. Lalo na papa ko, pinapabalik ako ng UAE. Dito ka na. Kaya, hindi, gusto ko to. Gusto ko yung ginagawa ko. So, yun, dito ka na. So, naniwala ako na may something sa company na to. Kasi, gusto ko yung ginagawa ko. Ayun, so, sobrang importante yun, no? And, nung nakikita ng father ko na pag umuwi siya,
nakikita niya may mga client ako, nakikita niya kung paano ko sinishare yun sa client ko, tapos nakikita ng mama ko kung paano ko din siya ginagawa. Tapos, minsan sumasama pa ng mama ko kung paano ko mag-client meeting, ganyan. So, sila, Minsan nanay niya yung nagbebenta. so sila na yung nag-offer. Ayan. So sila, parang naging supportive na sila. And ang nakakalungkot lang, no, for me, nakakalungkot lang din na ngayon ko pa lang sila nakuhanan ng insurance nila. Si mother ko ngayon ko pa lang siya nakuhanan. Sobrang mahal na. No, na sana kinuhanan ko na pala din siya before sa amount na kaya ko. Then, and ang pinaka nakakalungkot dyan, since hindi kasi din sila believer, and siguro may mga tao din na may kaibigan sila before na kumakausap sa kanila, si father ko, nahihirapan kami kasi marami ng minimaintain na gamot. So, yun yung reason, no, for me, yun siya. Yun yung personal story ko naman na when it comes to insurance naman. From a non-believer parents. Ayan. Yun. Ikaw, Sir Marco. Ito talaga. Ayan. Ako yun sa mother ko talaga na dapat pala nung kumuha ko ng insurance. Sinabay na rin namin siya. Kahit na nung time na yun is may hypertension na rin siya. So, si mother, 2016 kumuha ko. After 5 years pala is magkakaroon ng cancer. And yung cancer niya is ovarian. Stage 4 pa yon. So, imagine niyo na lang kung nakakuha kami nung time na yun sa insurance niya. Tapos, after ilang years, medication, 4 years, kaya lang, mimiss na siya ni Lord. Yun, kinuha na siya ni Lord. So, imagine niyo na lang if, though may medical condition na siya noon, baka hindi rin ma-approve for critical illness. Imagine niyo na lang yung life insurance, yung sum assured na pwedeng itulong niya sa amin para makapagpatuloy ng buhay, ng katiwasay. Yung kumbaga may pamana siya sa amin na gantong halaga. Na pwedeng makuha namin na pwedeng maging masaya rin kami kahit pa. Nandun kasi yung lungkot na na mararamdaman mo. Tapos yung iisipin mo rin kung saan ka kukuha ng pambayad ng mga utang, ng pampalibing, ganun. Buti na lang, no, is meron din ako na insurance na with investment din. Doon ako nakakuha kahit papano ng pambayad, pampalibing, ganun. Though may mga naiwan din naman si mama ng mga insurance, pero hindi naman ganun kalaki yung amount. Pero nakatulong din naman yan para sa akin. And yung mga niya dati, yung mga financial institution na member, and may mga burial assistance kami nakuha, gano'n. So, yun, kahit papano, I suggest, kumuha rin sila kahit papano may mga ganong benefits sa mga financial institutions na ginrolan nila. And maganda rin talaga itong insurance na to kasi may time na kailangan ko palitan ng gulong yung sasakyan ko, and naka-withdraw ko doon. So, napalitan ko ng gulong yung sasakyan ko. So, isa yun sa mga magandang dinulot na enjoy. Enjoy yung investment. Maganda rin yung may insurance with investment kasi mawi-withdraw mo siya anytime. So, yun yung personal story. Story ng mama ko na mahirap talaga magkasakit ng cancer. So, nandyan yung may time rin na magpapagaling ka kailangan mo rin kumuha ng money. And yung, imaginein mo na lang yung amount na yun na makukuha mo sa pagpapagamot. Kasi imagine nyo, 4 years din yun. 4 years na gamutan. Kumbaga, bigla rin kasi siya nag-retire nun. Imagine nyo na lang yung retirement fund yan na punta lang dito sa pagkakasakit. So, maganda rin talaga may insurance ka. And mayroong focus din sa critical illness. Talagang backup talaga. Backup mo siya talaga. Kumbaga, nandyan na tayo sa retirement age natin. Hindi mo na gagamitin yung pang-retirement fund. Yung retirement fund na naipon mo sa pag-work. Kumbaga, ito na yung sasano sa iyo. Yung retirement mo, pang-enjoy na lang. Pwede nyo po bang sabihin ulit sa viewers, gaano ka-importante ang insurance? Ako, from experience ko, napaka-importante siya. 10 of 10, ito, alam mo,
ano ka pa lang, fresh grad, gano'n, ito yung unahin mong unit para sa sarili, yung insurance. So, yun siya para sa akin. From experience talaga yung From kay Sir experience Marco talaga eh. sa akin na mahirap magkasakit. Mas mahirap magkasakit kung wala kang backup plan. Yun. Ano nagkasakit ka na, namomroblema ka pa kung saan mo kukunin yung pambayad. Yung insurance with investment, win-win situation. Pero kung wala ka nun, lose-lose situation. Lahat talaga. Sa akin, ano ba, gano'n siya yung importance ng insurance. Sobrang importante niya na kumuha ka ng insurance kasi, again, hindi lang yan para sa'yo. Imaginein mo, para yan sa tao. Para yan sa family mo. 'Di ba? Para yan sa taong iiwanan mo. Para yan sa taong mag-aalaga sa'yo pag may sakit ka. Pag nakaratay ka sa hospital. Yan. Para yan sa taong mag-aalaga sa'yo pag na-disabled ka. Yan. Para yan sa family mo. If parents ka, para yan sa anak mo. Kasi paano sila pag wala ka na. Ganon. So, ang insurance kasi, the best time to get is, sabi nga nila, is yung ngayon. Hindi siya para tomorrow. No? Kasi yung tomorrow kasi, di mo alam paano mangyayari tomorrow eh. Tama. Di mo alam kung anong matadiagnose sa'yo tomorrow eh. Kaya habang wala ka pang sakit, ganon. So, mas okay siya. Sabi nga lagi ng mother ko, kasi yung mother ko nakakasama ko siya sa mga pinupuntahan na din naming clients, no? Nagiging ano ko na siya, backup ko na siya. Sabi niya lagi sa mga kumari niya, kumuha ka nito habang malakas ka pa. Kumuha ka nito hanggat may business ka pa. Kumuha ka nito hanggat hanggat kumikita ka pa. Pero for me, kumuha ka nito hanggat healthy ka pa. Kasi kung meron ka ngang business, malakas ka nga, 'di ba? Pero kung nagkaroon ka na ng, let's say for example, na diagnose ka na ng sakit and gusto mo nang kumuha ng insurance, baka yung insurance na yung humindi sa'yo. Last question. Paano po kayo makakontakt in case meron sa viewer biglang Interested? magde-decide na pala na kukuha na siya na Or may mga questions pa na hindi natin Oo. na-tackle. Diba? Ayun. Pwede naman sa social media. So, Social i-flash natin dito. flash nyo na lang. Alam ko dyan. Ayan. So, pwede nyo naman kaming i-contact, no? Sa social media. So, pwede nyo kung ako personally hanapin. Ayan, Charisma Miss lang sa Facebook. Pwede ba ako magsabi nun? Pwede, Sa pwede. Facebook. Then, tawag dito, sa IG naman. Ayan. So, Miss lang Charisma. And, pwede nyo rin akong makontak. Ayan. Sa email din. So, bigay ko na lang yung email sa kanila. Ipa-flash na lang nila dyan. Then, sa Ayun, Sir Marco. Marco de la Cruz sa Facebook and J. Marco de la Cruz sa Instagram. Pwede nyo lang din i-click dito. i-link siya. Kung saan man dyan sila. Kung saan na ipa-flash. Flash Yes. na lang. Basta kami, binabouch namin sila. Yeah, thank you. Ang madaling kontakin pag may question. Yan, tapos nangungulit pa. Nangungulit pa. Diba? Hindi lang basta-basta makabenta, diba? Nandun din yung support nila sa amin. Tapos yan, yung wife ko Nagpa-change ng na rin agent. ako. Since nung nakilala namin sila, Oo. nagpa-change siya sa kanila ng agent. Para mas madali makontak. Kasi Oo. yung agent mo Hindi ko ay... lala eh. Kasi parang yung original agent ko, yung ate ko talaga. Kaso, sobrang busy niya na talaga ngayon sa work. Hindi niya na maasikaso. So, anong nangyari, hindi ko alam yung term yung umalis na siya sa pagiging financial advisor. Yun. So, parang anong term ulit ginamit mo doon, ma'am? Yung orphan ba? Ayun, naging orphan ako. Naging orphan yan. Kung saan ako napuntang agent, kaya nagpalipat na lang ako. Para at least sure ako na kilala niya na aking husband yung advisor. Yung agent Facebook. Ayun. Thank you, Ma'am Cha and Sir Sir Marco Marco. sa pag-share sa amin. Ng insights about insurance. Oh, sobrang dami namin natutulan. Importance, di ba? Yung ibang question doon talagang from sa amin lang. Kasi, Paliwanagan lang. oo, nakakalito pa rin. Kahit ilang beses nang explain, di ba? Meron talagang, ay, oo nga, parang hindi na-clarify yung gantong Oo. sa part na to, di ba? So, ayun, ang dali nilang kontakin. Ito, Oo. inistorbo pa namin. Di ba? Hindi lang tatanong, interview na. Ayun, so thank you. Thank you guys. Thank you po. Welcome. Sana meron kaming mga mahatak dyan na mga friends Yes. na hindi lang mag inquire Mag-avail kasi hindi lang talaga para sa kanila to, di ba? Para sa inyo, Para sa sa family. family. Sa family. Yes. So, yun. Thank you, friends. Thank you guys. Thank you rin sa advocacy na to. Yes. And may
may na-share kami sa mga viewers. Yes. Thank you. Thank you. Okay. So friends, paano tayo magpapaalam? Bye-bye!